Kasi nga Diyos, kalang pagpahal langit ititaga. At tuya po Diyos, nga naipresentar ni Sagana na kititaraon nga pahay nga pangaldaw mi. Apo Diyos, bigbigid mi nga nagiti nga taraon nga Sagana na kiti kakapsat, nagapukin ka. Taong 1973 nang madistino sa Hulusulo ang dating sundalo na si Marshal na tubong Itogon Benguet. Bagamat mahirap ang pamumuhay nila sa bundok, pinili pa rin niyang maging tapat sa sinumpaang tungkulin. Maranasan mo ng isang linggo na hindi kumakain ng bigas. Nagdidepende lang kami ng mga supply na inuhuhulog ng helicopter. Karamihan yon pork and beans at saka sardinas. Inspirasyon niya sa pagiging sundalo ang mga veteranong lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas noong World War II mula sa pananakop ng bansang Japan. Kaya ngayong araw ng kagitingan, mensahe niya, huwag kalimutan ang naging ambag ng mga ito, makamit lang ang kalayaan. We are encouraging the young ones, the young generations, our sons and daughters, our grandchildren, to give respect to the fallen soldiers. Without them, we do not know what happened. Kanina ginunita sa bayan ng Itogon Benguet ang araw ng kagitingan. Isa sa mga nag-iisa dito ang mga anak at kapamilya ng mga veterano ng World War II gaya ni Tatay Juanito at Nanay Nelia. Mga World War II veterans, in the first place, they want to be recognized as World War II veterans. They want to be recognized. Tapos, iyon ang pinasok sila, ang tawag nila doon is Batasang Pambansa. Iyon yung di-recognize, siyempre, panglima yung naging successful yung Veteran Federation of Philippines. Ang unang tawag nila is na Philippine Veterans Legion. Na pinunta sa Batasang Pambansa, which is tawag nila ngayon Congress. Pinasok sa Batasang Pambansa, pinedirit nila Luzon, Visayas, Mindanao, kaya Veteran Federation of the Philippines. Para hindi makalimutan yung mga tatay namin na nagsakripisyo, naghirap, gutom sila nung wala silang makain. Kung maski isang kamuti lang, kung ilan silang company, hati-hati sila para lang may ano lang. Tapos ngayon wala na sila. Parang nababaliwala na. Patuloy pa rin naman silang sinusuportahan hanggang ngayon ng iba't ibang asosasyon sa probinsya ng Benguet at lungsod ng Baguio. We remain yung USAPPNL as an organization, yun ang mini-maintain namin ngayon. Kaya medyo mga iba kasing mga kasama namin, hindi nila naintindihan. Kasi ang retirees kasi na naging veterano, hindi nila kailangan na yung isday. Kasi every year na may retirees, mga ganon. So they don't need the isday. So we maintain the organization USAPPNL Baguio Benguet as a World War II Sons and Daughters organization. Kasi kung wala ang World War II veterans, ano ngayon ang itsura na ngayon ng ating bansa? Ano ngayon ang itsura ng Pilipinas? Siguro wala tayo ngayon dito na nag-i-enjoy ng freedom of democracy. Kasi tayo ang beneficiary sa accomplishment, yung mga pinaghirapan ng mga World War II. Sila ang nagsakripisyo, tayo naman ang beneficiary. Tayo ang nag-i-enjoy yung fruit of labor na nagawa ng mga World War II veteran. Dagdag pa ni Ginatang, 7 veterano na lang ng World War II ang natitira sa Baguio City, habang 5 na lang sa probinsya ng Benguet. Thank you very much. Tema ng pagdiriwang ngayong taon ay pagpaparangal sa kagitingan ng mga veterano sa ligan ng nagkakaisang Pilipino. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.